Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ultimo medical evacuation ng sundalong naputulan ng daliri. Walang awang hinaras ng mga Chino sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Base yan sa mga videong bagong release ng AFP kung saan kita rin ang paninilaw nila ng laser at pagkuha sa mga baril ng Philippine Navy. Hulikam din ang pamamato ng mga Chino na may dalang palakol at pananaksak sa mga inflatable boat ng Pilipinas na inipit ng 5 nilang bangka. Mula sa Palawan, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Emil, ng kuyog, nanguha ng mga gamit at armas at ng butas ng mga bangka, ng tear gas at ng laser pa. Yan ang ginawa ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal base sa mga video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines. Harap-harapan ang ginawang panduduro at pagbabanta ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo nang harangin nila ang resupply mission na halos nasa tabi na ng BRP Sierra Madre umaga noong June 17 sa may Ayungin Shoal. Sa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Taga-China Coast Guard ang nakasuot ng orange na life vest na ito na makikitang sumisigaw at may hawak pang palakol. Samantalang mga naka-brown fatigue ang mga sundalong Pilipino. Sa videong ito na ipinadala ng Armed Forces of the Philippines, tinalian na ng China ang inflatable boat ng Pilipinas na sinisikap bawiin. Maririnig din ang mga malalakas na sirena. Nakalapit na sa mga oras na yon ang mga inflatable boats ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Pero hindi siya pinapakinggan ng China Coast Guard. Sa halip, may makikita pang sinungkit na itim na bag ang China Coast Guard sa bangka ng Pilipinas. Ayon sa AFP, 7 matataas na kalibreng baril ang ninakaw ng China at hindi pa binabalik pati na mga cellphone ng mga sundalo. Ang 2 inflatable boat ng Pilipinas inipit ng 5 bangka ng China at sinampahan pa nila. Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Habang nagkakagulo, 2 barko ng China ang biglang nagbukas ng laser papunta sa mga Pilipinong sundalo. Pero hindi lamang laser ang ginamit ng China, pati tear gas. Sa videong ito, makikita ang naputulan ng hinlalaki na si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Habang ginagamot, makikita ang bangka ng China na lumalapit pa. Tropa natin yan? Sa isa pang video, nanunutok ng mga matatalas na sandata ang China Coast Guard. Binuhusan sila ng tubig ng mga sundalong Pilipino mula sa BRP Sierra Madre. Maya-maya, isa sa mga Chinese Coast Guard pinagsasaksak ang inflatable boat ng mga Pinoy. Sa itaas na bahagi ng video, nakikipaghatakan ang mga Pilipino sa China Coast Guard. Sa isang bahagi ng kaguluhan naman, makikitang may binabato ang mga China Coast Guard. Nagbabatuhan na, oh. Ang isang inflatable boat ng Pilipinas na ito na papunta rin sana sa Sierra Madre, dinikitan ng 2 China Coast Guard para ilayo sa Ayungin. Bandang alas 8 ng umaga, humingi na ng rescue ang Philippine Navy sa Philippine Coast Guard. Nasa 12 nautical miles o 24 kilometers noon ang BRP Bagakay at BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Pero maging ang medical evacuation, hinarang at hinaras. 3 Hubei missile patrol ng China ang pumalibot sa medical evacuation team ng PCG habang inikot-ikutan ng mga bangka ng Pilipinas na nakikipagnegosasyon sa China. Mula nang harangin ng China Coast Guard ang RORE mission sa Ayungin Shoal umaga ng June 17, inabot ng hanggang gabi ang rescue operation at pakikipagnegosasyon na ginawa ng Philippine Coast Guard. Alas 11 na ng gabi nang pumayag ang China na i-evacuate si Facundo na naputulan ng hinlalaki pero patuloy na maaligid ang mga barko ng China. Sa di kalayuan, kita rin ang Hospital Navy ship nila. Nakapaligid din ang iba pang mga bangka ng China Coast Guard na kinukunan pa ang Philippine Coast Guard galing sa BRP Cabra. Matapos ang insidente, ganito na ang naging itsura ng mga inflatable boat ng Philippine Navy. Basag-basag ang salamin, sira-sira ang equipment at punit-punit na ang inflatable boat.
Pinapurihan naman ni EFA Chief of Staff General Romeo Browner ang katapangang ipinakita ng mga Pilipinong sundalo at pagtitimpi. Ayon kay Browner, hindi layo ng Pilipinas na magkagera. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong. Samantala, China naman ng Pilipinas ang sinisisi sa nangyari. Ayon sa China Foreign Ministry, binanggaraw ng mga bangka ng Pilipinas ang mga bangka ng China at gumawa ng mga aksyong nagpapasindi ng tensyon sa dagat. Kasunod ng mas agresibong pangaharas ng China sa ayungin, nanawagan na ang isang komite sa Senado sa Pangulo na i-convene ang National Security Council. Kabilang sa gustong matukoy ay kung sapat ang dahas ng China para magpasaklolo gamit ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Nakatutok si Chino Gaston. Dahil sa marahas na pagharang, pagsampa at pagsira ng China Coast Guard sa mga inflatable boats ng Pilipinas na iginaputol pa ng hinlalaki ng isang sundalo, may panawagan na sa Pangulo ang Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. I-convene na ang National Security Council. Bukod sa mga miyembro ng gabinete, military at defense officials, kasama rin dyan ang mga dating Pangulo. Kabilang sa dapat aniyang matalakay ay kung may nangyaring armed attack na isa sa batayan para ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Pwede bang i-consider na yung na-deflate yung isang vessel natin o natanggalan ng ito talagang nakakasuklam yung natanggalan tayo ng isang daliri yung ating isang sundalo. The National Security Council would have to advise the President, ito na, invoke na natin, ito, hindi pa naman ito yung threshold, yung level na kailangan matrigger na yung MDT. Dahil nakababahala na, ayon kay Senate President Chis Escudero, humihingi siya ng full briefing tungkol sa pagharang ng China sa resupply mission sa ayungin nitong Lunes. Pati na ang mga ginagawang hakbang ng Department of Foreign Affairs na dapat aniya ay higit pa sa diplomatic protest. Sabi ni Escudero, dapat maghanap ng paraan para makausap ang mga Chinese Foreign Ministry officials para di na lumala pa ang sitwasyon nang di sinusuko ang mga karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Nananawagan din ang Senate President sa AFP na maghanap ng mas ligtas na pamamaraan ng paghatid ng supply at pagpapadala ng kapalit na sundalo sa BRP Sierra Madre. Niriripaso ng AFP ang mga taktika at pamamaraan para dyan. Bagamat di raw matitiyak na di na mauulit ang ganitong panggigipit ng China, sabi ng AFP, mas handa ito kung sakali. Gayunman, hindi raw mauuna ang Pilipinas sa paggamit ng puwersa. What we could do is to prepare our men, equip them appropriately. Yung ginagawa nila, pamingirata, barbaric. I call them a band of barbarians. Sina U.S. Secretary of State Antony Blinken naman at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo pinag-usapan kahapon ang escalatory actions ng China laban sa Pilipinas. Dumagdag na rin ang Taiwan sa pagkondena sa tinawag itong mapanganib na aksyon ng China. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Kasunod ng kanyang pagbitiw sa gabinete, ang alingas-ngas na posibleng maging oposisyon si Vice President Sara Duterte ayon sa naging opisyal ng dating administrasyon. Pero ibang kahulugan ng oposisyon yan ayon sa Liberal Party. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Si Vice President Sara Duterte mismo ang nagsabi ang tinaguri ang unit team nila ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 para lamang noong eleksyon. Ngayong kumalas na ang bise sa gabinete ng presidente at sa gitna ng tila umaasim na turingan ng pamilya Marcos at pamilya Duterte, mananatili ba ang bise bilang kaalyado o magiging oposisyon? May dalawang pakahulugan ng oposisyon para sa Pangulo ng Partido Liberal, ang itinuturing na opposition party mula noong 2016. Pwedeng maging oposisyon dahil magkaiba ang paniniwala at ideolohiya. Pwede ring oposisyon dahil magkaiba ang partido. Si Vice President Sara ay pwedeng i-assume niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit, ang tunay na oposisyon, ang ideological and consensus opposition ay mananatili sa Liberal Party of the Philippines. Ang oposisyon namin
ay both sa current administration at sa breakaway power block ng mga Duterte. As of now, I think there is no ideological affinity between the Liberal Party and Vice President Sara Duterte. Wala pang pahayag si Vice President Duterte tungkol sa magiging relasyon nila ng Pangulo. Pero may mga pahayag ang ilang dating opisyal ng Duterte administration na posible umano siya maging oposisyon. Hininga namin ng pahayag ang ate ng Pangulo na si Senador Amy Marcos na kilalang malapit sa bise. Pero hindi ito nagkomento. Hindi ko po alam. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo, na kilalang kaalyado ng bise, sinabing wala siya sa posisyon para magkomento, lalo pat hindi raw nagbibigay ng rason ng bise kung bakit siya nagbitiw sa gabinete. Hinihingan pa rin namin ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Aprobado na ng National Food Authority Council ang pagbebenta ng mga nalulumang buffer na bigas sa halagang 29 pesos. Pero hindi raw lahat makakabili niyan sa programang Target Ilunsad sa susunod na buwan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sarado na ang tindahan ng 29 pesos na kilo ng bigas sa Kadiwa Market sa Quezon City nang dumating ang 79 anyos na si Lolo Rolito. Nagtaksi pa naman siya para lang mahabol ito sa paniwalang mababawi ang pamasahe sa matitipid sa bigas na abot 50 pesos kada kilo sa palengke. Ang problema, wala na pala kami makuhang bigas. Disappointed ako. Pero wala tayong magagawa kundi tanggapin na lang, kulang eh. Dismayado rin ang mga nagpunta sa Kadiwa Store sa Bureau of Plant Industry sa Maynila na karamihay may edad na. Hindi rin kasi sigurado kung kailan darating ang murang bigas doon. Anong gagawin namin dyan sa gulay kung wala namang bigas? Sabi, isadya namin dito talaga yung bigas kasi murang halaga po. Limitado pa rin kasi ang supply ng murang bigas. Pero sa Hulyo, target ng ilunsad ang Bigas 29 program. Inaprubahan na kasi ng National Food Authority Council ang pagbibenta ng aging o nalulumang buffer stock na bigas ng NFA basta maayos pa ang kondisyon at pwede pang kainin. Yung aging rice natin, 3 months for rice and 6 months for palay, ini-ensure ng ating kagawaran na maganda yung quality na ipapamahagi, ibebenta. Ito yung 29 pesos na bigas na mabibili dito sa Kadiwa Market. Ang bawat pack naglalaman ng 3 kilo. Pero sa sandaling ma-roll out na ang Bigas 29 program, ang magiging alokasyon, 10 kilo kada household kada buwan. Pero nauuntian si Annabel sa limitasyong yan. Pabalik-balik nga siya sa pila para makabili ng mas maraming murang bigas. Madami kami. 6 kami. Kaya? Mura dito. Kaya dito na ako pabalik-balik. Sinasabihan na po namin na gano'n na wag nang bumalik kasi yung iba din na nakakabili. Namumukha na naman din po. Saka yun sa ID. Para-paras lang din po. Pero yung iba din po, mulit na rin po din. Para maiwasan ito, maglalabas ng guidelines ang DA. Ililimita rin ito sa mga miyembro ng 4Ps, senior citizens, PWD at mga solo parent. Yung purpose and intent nitong Bigas 29 program ay para sa mga vulnerable sectors. So una, mga may hirap. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, doble ingat pa rin dahil patuloy na uulanin ang malaking bahagi ng bansa. Mas lumawak pa ang mga lugar na apektado ng habagat bukod sa Southern Luzon. Buong Visayas at Mindanao na ang sakop nito. Base sa datos ng Metro Weather, malawakan ang pag-ulan sa halos buong Luzon simula tanghali bukas. May malalakas na buhos ng ulan gaya ng inaasahan sa Ilocos Provinces, Central Luzon, Calabarzon at Palawan. May matitinding ulan din sa Visayas at Mindanao lalo sa Panay Island, Negros Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Maging alerto pa rin sa tsansa ng baha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, gaya kanina, posibleng may bahagi ng araw na maalisangan ng panahon pero may tsansa rin ng ulan lalo na sa hapon at gabi. Wala namang nakataas na gale warning sa ngayon pero posibleng maging maalon sa ilang bahagi ng bansa na apektado ng habagat kaya doble ingat po sa paglalayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, bukas, June 21, mangyayari ang tinatawag na June solstice. Itinuturing itong longest day sa Northern Hemisphere dahil magiging mas mahaba ang araw kaysa sa gabi.
Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na lumubog na ang barkong kinubkob ng grupong Houthi. Ang isa sa mga sakay nitong Pinoy, itinuturing pa ring nawawala. Nakatutok si JP Soriano. Kuhang-kuha sa video ang pagsabog ng Greek-owned MV Tutor coal carrier sa Red Sea na inatake ng rebeldeng grupong Houthi noong 1 linggo. Pagkumpirma ngayon ng Department of Migrant Workers, lumubog na ang barkong may sakay na mahigit 20 Pilipinong tripulante. The vessel is lost and apparently sank. There is an oil slick as reported that was spotted at around the same projected location of the ship. Nakabalik na ang mga Pinoy na tripulante maliban sa isang nawawala pa rin na ayon sa Amerika ay patay na. Pero sabi ng DMW sa pulong nito at ng mga kaanak ng nawawalang Pilipino, we cannot officially confirm his death or his passing. He is missing. And as I said, we continue to provide support to the family. June 12, nang atakihin ng missile ng Houthi rebels ang barko, bahagi ng pag-target sa mga barkong may kaugnayan umano sa Israel at bilang simpatya sa Hamas na kalaban ng Israel sa Gaza. Pero bago pa niyan, may iba pang barko na inatake ng Houthi, kaya maraso pa iginiit ng DMW na bigyan ang mga marino ng right to refuse sailing o karapatan nilang tumanggi na sumampa ng barko kung alam na daraan ito ng Red Sea at Gulf of Aden. 78 Pilipino na raw ang gumamit ng karapatang yan. Ngayong araw ay pinulong din ng DMW ang mga seafarer industry leaders at ship owners para matiyak na ipinatutupad yan. Yun ang isa sa mga bagay na tinitignan natin in terms of yung reporting. Kasi di ba yung issuance natin noong March, may reporting requirement na yun. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Para sa mas mabilis at mas malawak na pagtulong sa mga kapuso nating nangangailangan, isang kasunduan ang nilagdaan ng GMA Kapuso Foundation at Department of Interior and Local Government o DILG. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, magiging katuwang na ng GMA Kapuso Foundation ang mga LGU para sa mas mabilis na paghahatid ng tulong sa mga apektado ng iba't ibang sakuna. Dinaluhan ni na Interior Secretary Benhur Abalos at GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katipog ang MOA signing. Ang aim natin dito is to expedite our relief distributions and the implementation of our projects nationwide sa iba't ibang probinsya. With the cooperation of various agencies, the DOH, DSWD, and of course, the DILG, lalo ho tayong mapabilis sa ating paghahatid ng public service. Ang sa amin naman, para mas madali ang kanilang pagtulong. Kasi kung minsan may problema on the ground, kailangan ng permit. So ang gagawin namin, tatawagan namin lahat ng DILG on the ground para mas mabilis ang aksyon. Dinidinig na ang mga petisyon para sa dagdag na minimum wage sa Metro Manila. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Posibleng hindi naaabuti ng isang buwan ang anunsyo para sa dagdag na daily minimum wage sa Metro Manila. Kanina, pinakinggan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga argumento ng mga manggagawa at employer kung dapat o hindi itaas ang sahod. May grupong humihingi ng dagdag na 150 pesos. Meron ding 597 pesos at 750 pesos. July 16, 2023, huling nagka-aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Nakasalukuyang nasa 610 o 573 pesos, depende sa sektor. 40 pesos lang ang idinagdag noon na kulang pa rin umano at di sumasabay sa paglago ng negosyo. Hindi ho nakabubuhay yung sahod, hindi rin ho sapat para iahon sila sa kahirapan. Ang netong sahod doon na maiuwi ho ng isang minimum wage earner sa NCR ay mas mababa pa po doon sa poverty threshold. Yun ho yung pinakamababang pangangailangan. Hindi nakakahabol ang maliit na sahod ng mga manggagawa sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga basic necessities. Tumataas man ito, kakarampot lang ang itinataas.
Nangunawaan niya ng Confederation of Wearable Exporters of the Philippines o CONWEP, pero hirap din umano ang kanilang sektor. Hiling nila, huwag munang magtaas ng sahod sa loob ng isang taon. Sa export po, at this time, at this year, pumasok na po ang orders. Ginagawa na po yun sa factory. At ang pag-estimate ng paggawa sa mga factory ay naaayon sa current wage, sa current computation ng mga cost. Kung mag-a-adjust po tayo dito, ay magkakaroon po talaga ng epekto sa aming mga kumpanya. Babala naman ng Employers Confederation of the Philippines kung masyadong malaki ang wage hike, baka umatras pa ang mga foreign investors dahil lalaki ang gastos sa pagnenegosyo. Magdudulot pa umano ito ng tinatawag na wage distortion. Maapektuhan ho yung informal sector natin. Street vendors including sari-sari stores who sell goods and services on the streets or move from place to place, sell their products, this would be affected. Yung mga home-based workers maapektuhan. We are trying to survive and compete with other ASEAN countries. So, sa mga kasamahan ko, dahan-dahan lang ho. wag naman 750. The amount needed to restore based on economic parameters or inflation, sorry to say, it is just 16 pesos, no? On the 610 and 15 pesos on the 573. Nangako naman ang wage board na ikokonsidera lahat ng panig sa desisyong ilalabas bago mag-July 16. At ngayon nakita natin yung presentation nila at doon po magkakaroon kami ng desisyon base sa mga lahat ng mga inputs at mga concerns, comments ng lahat ng sektor. Yes, it's very difficult at sabi ko nga mukhang mahaba ang aming pag-uusapan. Ang lahat ng naging deliberasyon ng mga wage board, mayroong karampatang karagdagan. Of course, siyempre, sinasabi maliit, hindi sapat. Pero ang bottom line, mayroong dagdag. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Another power vocal performance ang Clinex ni SB19 member Stel. Yan ay matapos niyang i-perform ang Celine Dion hit na All By Myself sa concert ni David Foster. Very grateful nga raw ang The Voice Kids Philippines coach sa opportunity at syempre sa producer rin na si David. Ibinida ang ilang obra ng seasoned Filipino designers and young designers sa Rampa Manila Fashion Show na ginanap sa Manila City Hall. Spotted din sa event ang It's Showtime host na si Vice Ganda. Dagdag sa powercast ng upcoming family drama of the year na Pulang Araw si Rabia Mateo. It's an honor daw para kay Rabia na maging bahagi ng serye kung saan ipapamalas niya ang kanyang acting skills. Ngayong wala na sa gabinete si Vice President Sara Duterte, ano kaya ang pwedeng maging papel niya sa gobyerno? Marami pa rin pwedeng gawin ayon sa isang analyst bukod sa hindi na niya kailangang umayon sa mga pulisiya ng administrasyon. Nakatutok si Ian Cruz. Ang tanong na hindi pa rin nasasagot, anong dahilan kung bakit biglang nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education si Vice President Sara Duterte? Kanina, kinumusta ko sa pamamagitan ng text si VP Sara. Ang matalinhagang tugon niya, isang Bible verse ukol sa mas matatag na plano ng Panginoon magpakailanman. Ayon sa ilang mga source sa DepEd, hindi nila nakita sa Central Office sa Pasig City ang bise mula kaninang umaga hanggang bago magtanghali. Hanggang kaninang hapon din ay wala raw sa Office of the Vice President sa Mandaluyong si VP Sara ayon sa isang source doon. Ang sabi ng bise, magsisilbi siya bilang Education Secretary hanggang sa July 19 para magkaroon ng maayos na transition sa magiging kapalit niya. Ang Teachers Dignity Coalition na nawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na ang italagang susunod na Education Secretary ay hindi politiko para hindi raw makaladkad sa away politika ang DepEd. Kanina, nasa Surigao si Pangulong Marcos para mamahagi ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya, pero hindi ito nagpaunlak ng panayam.
Kapag nawala na sa gabinete si VP Sara, ano na ang kanyang magiging bagong papel sa gobyerno? Nakasaad sa konstitusyon na sakaling mamatay, maging permanently disabled, matanggal sa pwesto o magbitiw sa tungkulin ang nakaupong Pangulo, ang Vice-Presidente ang magiging Pangulo at magsisilbi sa nalalabing termino. Bukod dito, wala nang ibang nakasaad sa saligang batas na responsibilidad ng Vice President. Kaya naman sa mga nagdaang taon, may mga tumuring sa posisyon bilang spare tire. Pero ayon sa political analyst na si Professor Aris Arugay, wala man daw sa gabinete, marami pa rin daw pwedeng gawin ng bise. May nakikita tayong mga advokasya niya o mga issues na malapit sa kanya, no? Katulad ng seguridad, katulad ng paglaban sa communist insurgency, peace and order. Marahil baka doon mabaling yung kanyang atensyon, ngunit nakadepende to, no, kung how much resources o budget ang ibibigay sa kanya ng ehekutibo at lehislatura. Nakita natin noong nakaraang administrasyon, hindi masyadong binibigyan ng resources, no, yung Office of the Vice President under VP Leni Robredo. Kaya kailangan niyang magkaroon ng ibang creative at innovative ways of mobilizing resources. Mas malaya na rin daw si VP Sara na lumihis sa pulisiyang nais na administrasyon. Kasi dati ang kritisismo sa kanya, bakit iba yung posisyon mo? Miyembro ka ng gobyerno mismo, no? Bilang miyembro ng gabinete. Wala na yon dahil ang kanyang mandato na lamang ay maging Vice President, which in our Constitution is simply constitutional success. Maaari lamang daw magbago ang mandato ng bise kung babaguhin ang konstitusyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Pag-graduate sa kahirapan ang layo ng 4-piece program, posibilidad na napatunayan ng 4,000 beneficiary na ganap ng lisensyadong guro. Ang iba top-notcher pa. Ang pag-asang hatid nila sa pagtutok ni Mariz Umali. Nang unang mapabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4-piece beneficiaries ang kanyang pamilya noong taong 2012, 11 anyos pa lang si Jonah at nasa elementarya. Ngayon, hindi lang siya basta college graduate, kundi lisensyadong guro na rin matapos makapasa sa licensure examination for teachers. Ang saya po, tsaka parang lahat ng puyat na na ginugol ko sa pagre-review po, worth it po. Kwento niya, malaking tulong ang pagiging 4-piece beneficiary dahil bukod sa health at rice allowance, meron dagdag na allowance para sa bawat estudyante sa pamilya na hanggang senior high. Mas na-motivate po ako mag-aral at magtapos ng pag-aaral. Ayoko pong sayangin yung pagkakataon na binigay sa akin ng 4-piece. Sa pagsisimula niya mag-apply sa trabaho, hindi lang pangarap ni Jonah ang madudugtungan. Matutulungan ko na po yung dalawa ko pa pong kapatid na sumunod sa akin. Nagaya ko makapagtapos na rin ng pag-aaral at makagraduate na po sa 4-piece program para po maibigay naman po sa ibang tao yung oportunidad. Isa lamang si Jonah sa mahigit 4,000 4-piece monitored children o yung mga nasustentohan ng 4-piece nung nasa elementarya at high school na ngayon ay puro mga lisensyadong guro na. At alam niyo bang 6 sa pasok sa top 10 ng elementary at secondary level licensure exam for teachers ay kasama rin sa 4-piece monitored children? Kabilang na ang top-notcher na si Kane Jevy Rose Cervantes na ang pamilya ay naging bahagi ng 4-piece mula 2014 matapos bagyuhin ang kanilang kabuhayan. Sa lahat po ng mga 4-piece beneficiaries ngayon, minsan parang mawawalan ka na ng pag-asa kasi feeling mo parang ang hirap i-break ng cycle of poverty. You work hard enough kung gusto mong mag-proceed po ng college. Marami na po rin kasi tayong programa na if kinaya ko, sigurado ako na kakayanin mo rin. Ngayon, kabi-kabila na raw ang offer ng trabaho kay Kane. Itong inspirasyon sa amin para mas ma-improve pa ang programa, mas maabot pa ang mga tunay na nangangailangan. Anong talagang binibreak natin yung intergenerational cycle ng poverty. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Giving K-drama and Oppa vibes ang ilang eksena sa upcoming Barda film na That Kind of Love. Marami nga raw memorable scenes sina Barbie Fortes at David Licauco sa South Korea na malayo sa pagbibidahang family drama na Pulang Araw. Makichika kay Lars Santiago.
trailer pa lang. Are you free today? Kaya nga ako nandito, di ba? Umaapaw na kilig na ang hatid ng pelikulang That Kind of Love nina Barbie Forteza at David Licauco. Naniniwala sina Barbie at David na malaking factor ng kilig ang South Korea na location nila sa maraming eksena. Very romantic ang Korea. Kaya siguro pinili rin ng Pocket Media ang Korea to be one of our locations kasi ang dreamy niya kumbaga ang dali na niyang pag-shootan kasi romantic na yung location itself. Sabi ko nga sa Korea, if I were to describe it, parang lahat ng places doon parang artistic. Artsy. Tapos ang ganda ng mga ilaw, like even yung mga river may ilaw. Yes. Tapos yung vibe, tapos malamig pa. Marami nga raw silang kinunang eksena sa Korea na sobrang memorable. Meron kasi kaming pinuntahan na parang sobrang taas na restaurant. Anong tawag doon? Parang sky view garden restaurant, ganyan. Na parang, I remember, sobrang exclusive ng restaurant na yon. And for us to be part of that scene, para gawin namin yung eksenang yun sa ganong kagandang location, sobrang overwhelming din for the both of us. Natutuwa rin sina Barbie at David dahil nabibigyan sila ng magkakaibang klase ng role sa bawat project na kanilang ginagawa. Ibang-iba raw ang mga karakter nila sa That Kind of Love kumpara sa role nila sa Pulang Araw na malapit na ring mapanood sa GMA Prime. Kasi si Adelina, pinabata ko talaga siya eh. Dito, mature na si Mile, sophisticated na siya. Sa Pulang Araw kasi, do I choose my family, my loved one, or my country? And sa movie naman na ito ay talagang sobrang taas ang tingin ko sa sarili ko na hindi ako makahanap ng taong mamahalin ko, di ba? So, until na-meet si Mila. Sa halos araw-araw na pagsasama nina Barbie at David, hindi naman mawawala rin yung love and care mo sa katrabaho mo, especially if everyday kayo magkasama, hindi ba? Kasi inevitable yan eh, since palagi kayo magkasama, di ba? Makikita mo, madidiscover mo yung weaknesses niya, makikita mo yung strengths niya. So alam mo kung alin yung mas ibuboost mo, alin yung mas iha-hype mo, yung susuportahan mo, di ba? I super care about her dahil syempre, we're really good friends, so yeah. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Adam, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.